Una sa lahat, gumamit pa ng susi ang lalaking ito para mabuksan ang glass door ng isang salon sa Las Piñas City. Pero ang problema, hindi pala siya empleyado. Dumiretso pa ang lalaki sa kaha ng salon at tinangay ang 20,000 pisong kita. Paano ba nakuha ng suspect ang susi ng salon? Ang buong kwento sa balitang yan, abangan! Narito iba pang malalaking balita sa Frontline. Malawakang tigil pasada, ikinasa ngayong araw bilang protesta sa deadline ng PUV consolidation o yung pagbuo ng kooperatiba. Grupong Piston, kinalampat ng opisina ng LTFRB. Silipin Live, trapiko, inaasang bibigat ngayong rush hour na sa mga malalaking events sa North at South. Tagilid na sinabayan ng El Nino sa susunod na taon, posibleng magdulot ng brownout. Dalawang konektado umano sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City, arestado. Mahigit 180 Chinese na nakatrabaho sa illegal na Pogo Hub pinadeport na sa China. Kabi-kabilang nakawan na nasa pool sa CCTV sa isang ukay-ukay sa Baguio City at sa isang cafe sa San Jose del Monte, Bulacan. Tabatang Choco Mucho, Flying Titans at Creamline Cool Smashers nagsimula na sa Game 1 ng finals ng PVL All-Filipino Conference. At nagsimula na rin ang star-studded na Asia Artist Awards 2023. Umarangkada na naman ang panibagong tigil pasada ngayong araw. Sinabayan niya ng kilos protesta ng grupong Piston. Tinututulan pa rin nila ang deadline sa PUV consolidation o yung pagbuo at pagsali sa isang kooperatiba. May sagot naman siya ng LTFRB at live mula sa East Avenue sa Quezon City. Nasa frontline ng balitang yan si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang sitwasyon dyan? Julius, Cheryl, dito na nga sa labas ng opisina ng LTFRB dinala ng grupong Piston ang kanilang kilos protesta na bahagi pa rin ng kanilang tigil pasada. Ang sabi nila, walang alisan dito hanggat hindi nagbababa ng isang executive order si Pangulong Bongbong Marcos na nag-e-extend ng deadline ng consolidation sa PUV Modernization Program. Parang traffic light ang panawagan ng mga driver at operator ng jeep. Stop ang consolidation o pagbuo ng mga kooperatiba. Pero go naman sa modernization sa pamamagitan ng rehabilitasyon. Yan ang sigaw ng grupong Piston. Nakisakay rin sa biyahe ng protesta ang mga driver at operator sa Novaliches sa Quezon City. Sana maunawaan nyo ang lahat! At maging sa monumento sa Caloocan. Ipinarada naman sa gilid ng kalsada ang mga jeepney sa kadinikitan ng mga hinaing. Ito pong labang ito ay hindi lamang laban ng mga driver at operator ng jeepney, kundi laban ito ng lahat ng mga pampublikong transportasyon at siyempre sa ating mga mamamayan. Dahil sa malawakang tigil pasada, maraming pasahero ang nahirapang makasakay. Kadalasan ko pong sinasakyan is jeep. Mahirap po sa akin kasi puro basiksikan. Mahirap po pa rin sumakay, kuya. Normal pa rin. Alam niyo ba na may strike o hindi? Hindi ko po alam, kuya. Tinututulan ng grupong Piston ang December 31 na deadline ng pagsali ng mga jeepney driver at operator sa kooperatiba o korporasyon. Kapag hindi raw kasi umabot dyan, ay hindi na rin mabibigyan ng prangkisa para makabiyahe. Tingin dyan ng mga driver, pine-phase out ang tradisyonal na jeepney. Kapag nag-consolidate naman sila, mapipilitan silang gumastos o mangutang para magkaroon ng modern jeepney. Ayon sa Department of Transportation, nakataga na sa bato at wala nang atrasan sa deadline sa December 31 na 6 na beses nang na-extend simula noong 2020.
Nagsalita na po ang ating Pangulo. Hindi na po magkakaroon ng extension ang ating consolidation deadline sa December 31. Ito po ay sa kadahilanan na napapanahon na po na yung mas nakakarami po na magbebenepisyo dito sa PUV modernization program natin ay hindi na po natin kayang iantala o ikompromisa yung kanilang kapakanan para po doon sa ilan. Giit naman ng piston, kung ipipilit ang deadline na yan, ang mga commuter mahihirapan. Magkakaroon nila ng transport crisis sa Enero. Base sa datos na nakalap ng grupo, 26% lang ng mga jeep ang nakapag-consolidate. 36% naman ang sa UV Express. Aminado naman ng DOTR na may mga rutang siguradong kukulangin ng mga sasakyan dahil hindi lahat ng operator ay sasali sa kooperatiba. Pero may mga ruta rin daw na sobra-sobra ang mga pumapasadang jeep. Ito ang masusolusyonan ng PUV Modernization Program. Pag nagkaroon po tayo ng consolidation, ay mas magagawa po nating organize, mas magagawa po nating maayos yung pagpapatakbo ng isang ruta. Isang halimbawa po dyan ay sa scheduling, sa dispatching. Halimbawa po, tingnan natin sa tren. Sa tren po, isa operator, alam po natin na every 2 minutes, every 3 minutes ay may darating pong mga bagon. Yan po ang inaasahan nating maging sistema. Nag-usap naman ang liderato ng piston at si LTFRB Chairman Chofie Loguadis III. Pumayag na ang LTFRB na hindi bababa sa 10 units kada kooperatiba at pwede na rin ang rehabilitasyon sa mga jeep. Pero giit pa rin ng piston, alisin ang December 31 deadline. Julius, dito na nga sa labas ng opisina ng LTFRB sa East Avenue, dito sa Quezon City, magpapalipas ng gabi itong mga miyembro ng piston. At kahit tuloy nga yung strike, ang sabi ng MMDA, meron namang masasakyan yung mga maapektuhan ng tigil pasada bukas. At paalala rin doon sa mga motorista, kahit tuloy ang strike, ay umiiral pa rin ang number coding scheme, lalo na ngayon napaka-traffic dahil sa Christmas rush. Julius. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Arestado naman ang 2 miyembro ng Maute Group na konektado umano sa pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Sila ang itinuturong nagkakanlong sa mga nagpasabog. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Kuha ang mga larawang ito noong umaga ng December 3, mahigit kalahating oras bago nangyari ang pambobomba sa Mindanao State University sa Marawi City. Bandang 6:30 AM nang makitang bumibili sa isang tindahang hindi kalayuan sa MSU ang 2 lalaki. Kapansing-pansing ang isa sa kanila ay may bitbit na itim na bag. Halos 30 minuto silang nagkape sa tindahan. Bandang 7 AM, nakunan silang papasok sa gymnasium ng MSU. Paglabas nila bandang 7:12 AM, doon na nangyari ang pagsabog. Ang 2 lalaking ito hindi pa pinangalanan ng PNP. Pero sila ang laman ng panibagong wanted poster matapos matukoy bilang persons of interest sa MSU bombing. Ayan po yung bag niya po, kung mapapansin niyo po, may 2 nakaumbok po dyan. So yan po, nandyan sa loob po ng bag na yan, yung 6mm mortar at saka yung RPG po. So obvious po na nakahalata po yung bag po niya na may laman po na bomba. Ang CCTV na ipinakita ng PNP, kapareho sa inilabas ng AFP noong nakaraang linggo, bagamat may pagkakaiba sa pangalan ng mga persons of interest. Sabi ng PNP, ang nadakip nila noong nakaraang linggo na si Jafar Sultan alias Kurot ay hindi nakuhanan sa video, pero meron daw itong partisipasyon sa pambobomba. We receive information po na itong si Jafar doon po sa kanyang bahay, nag-meeting at nagplano po sina engineer at sina Lapitos para pagplanuhan po ang gagawing pagpapasabog po dito po sa MSU. Pero lahat daw yan ay sumasailalim sa verification para makabuo ng iisa at malinaw na kwento. Tinitingnan din natin yung mga pictures, similarities doon sa mga hawak ng PNP at sa hawak po ng AFP. Ayaw po nating madaliin po ito dahil pag sinampa po natin yung kaso, gusto po natin na sigurado po tayo at airtight yung case na isasampa natin. Sa ngayon, lumalabas na iisang grupo lang, ang 2 set ng mga suspect na tinukoy ng AFP at PNP. Sa follow-up operation naman ng PNP, naaresto nila noong December 9 ang 2 miyembro umano ng Maute Group, sina alias Mausur at alias Monatanda o Titing. Posible raw na sila ang nagkanlong sa mga suspect sa MSU bombing. Nakumpiska sa mga suspect ang mga baril at bala. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Nag-match ang DNA na nakuha sa loob ng abandonadong SUV sa blood sample mula sa magulang ng nawawalang beauty queen na si Catherine Cabilon. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya nahahanap. Nagbabalik si Brian Castillo.
Mahigit 2 buwan na ang lumipas nang mawala ang beauty queen na si Catherine Camilon sa Lemery, Batangas. At hanggang ngayon, hindi pa rin tukoy ng Batangas Police ang kinaroroonan ng dalaga. Patuloy na umaasa ang PNP na buhay pa si Camilon. Pero ang bawat araw na lumipas ay hindi raw magandang pangitain. Alang-alang sa kanilang pamilya ay nananalangin pa rin po tayo na buhay pa rin po si Miss Catherine Camilon, bagamat na matagal na nga po ito, yung habang tumatagal yung luminipis na rin po yung tsansa na siya ay buhay. October 12 nang huling makitang buhay si Camilon sa isang mall sa Lemery. Nagpaalam itong papasok sa trabaho sa Batangas City bago nawala. 2 testigo naman ang lumutang at sinabing nakita nila si Camilon na duguan at isinakay sa isang pulang SUV. Natagpuan namang abandonado ang nasabing sasakyan ilang linggo mula nang mawala ang beauty queen. Dito nakuha ng mga pulis ang mga tulo ng dugo at buhok na pinaniniwalaan kay Camilon. At sa ginawang DNA test ng PNP Forensic Group, lumabas sa tugma ang DNA samples na nakita sa loob ng sasakyan sa samples mula sa mga magulang ng biktima. Masakit ito para sa mga magulang because this would somehow confirm na si Catherine, hindi lamang po ito yung hair strand, pati nga po yung blood stain ay nagmatch po sa DNA profile nila, which according to forensic ay ang probability o percentage po ay 99.99% po. Hindi naman masabi ng PNP kung susuriin na rin ba ang mga na-recover na buhok mula naman sa isang lalaki na posibleng magkumpirma sa pagkakakilanlan ng 2 pang hindi nakikilalang sospek. I don't want to preempt po yung gagawin po ng SITG, whether dito pa lamang po sa level po ng preliminary ay they would ask for the submission po ng DNA sample po ng ating mga possible suspect po that would be compared doon po sa mga strands po na belonging to a male. Sa December 19 naman, isasalang sa preliminary investigation si Police Major Alan De Castro. Siya ang tinuturong karelasyon ni Camilon at sinasabing kikitain ng beauty queen noong araw na mawala siya. Nahaharap si De Castro sa reklamong kidnapping at serious illegal detention. Bukod sa kanya, dawit din ng isang Jeffrey Magpantay at ang 2 pang hindi nakikilalang salarin. Nagbabalita mula sa frontline. Brian Castillo, News 5. Pinadeport na sa China ang 180 Chinese na nahuling nagtatrabaho sa illegal na Pogo Hub sa Pasay. Nasa frontline ng balitang yan, si Marlene Alcaide. Nag-iiyak at napaluhod sa mga pulis ang babaeng ito sa NAIA Terminal 1. Nagmamakaawa siyang payagang makausap ang Chinese niyang nobyo ng 3 taon bago siya tuluyang ipadeport sa China. Biglaan lang po. Fiancé ko po. Gusto ko lang po siya mayakap. Bago umalis? Opo. Pero hindi siya pinayagan ng mga otoridad. Kaso bawal na po lumapit noon eh. Kabilang siya sa 180 Chinese Pogo workers na ipinadeport ng gobyerno pabalik ng kanilang bansa ngayong araw. Present din sa deportation ang ilang kinatawan mula sa Chinese Embassy. Ang mga Pogo worker naman, nakatali ang mga kamay gamit ang cable ties. Ang gamit ng ilan sa kanila, nakasilid sa trash bag. Sila ang mga Chinese na nahuling nagtatrabaho sa na-raid na Pogo sa Pasay nitong Oktubre. Nadiskubre ang pag-ooperate nito bilang scam hub na may prostitution den at torture chamber. Napag-alaman ding walang working visa ang mga Chinese kaya idineklara silang undesirable aliens. Dahil sa mga patong-patong na paglabag, blacklisted na sila sa Pilipinas. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission, ito na ang pinakamalaking deportation ng Pogo workers ngayong taon. Yun nga lang, kargo ng gobyerno ang gastos. Sa tansya ng ahensya, halos 15 million pesos ang nagagastos ng pamahalaan mula sa pag-rescue, pag-aalaga hanggang sa deportation ng mga Chinese. Kasi di naman po natin pwedeng pabayaan yung karapatan nila bilang tao. So, kailangan pakainin mo sila. Kung may mga sakit po sila, pinadadala po natin sa ospital. At even po yung mga ganito po, yung pagpapadeport sa kanila, tayo rin po ang gumagastos. Bantay sarado naman ng mga pulis ang mga Pogo worker. May ilang pagkakataon daw kasing gumagawa ng eksena ang ilan para hindi na maipadeport. Merong insidente na nasa loob na kami ng airport na nagpanggap na nahimatay itong 2 sa mga pasahero namin para hindi ma-deport. So yung isa naging successful siya dahil nga sinabi ng airline agency na wag papasukin sa loob
Dahil nga bakit ganon, hinimatay, baka raw may sakit. But nung dinala na namin siya dun sa kanilang tinutuluyan, nakalakad naman. So sa madaling salita, umaarte lang itong mga to para hindi sila ma-deport. Ayon sa PAOK, unang batch pa lang ito ng mga ipapadeport. Magkakaroon pa raw sa susunod na mga linggo. Nasa 25 Chinese naman ang maiiwan dito sa Pilipinas para harapin ang mga reklamong isinampa laban sa kanila. Sila ang may tinuturong nasa likod ng operasyon ng Pogo at ng torture. Nagbabalita mula sa Frontline, Marlene Alcaide, News 5. Binalik-balikan ng mga magnanakaw ang ukay-ukay sa Baguio City. 3 beses silang ng shoplift at nasa pa yan sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Sa kuha ng CCTV noong December 4, makikitang pagpasok ng 3 lalaki sa isang ukay-ukay sa Baguio City. Mukhang normal na customer lang sila na namimili ng damit. Maya-maya pa, isinilid na ng isa sa kanilang panindang jacket sa isang eco bag saka umalis. Sa isa pang kuha ng CCTV nito lang Lunes, parehong tindahan. Nasapul naman ng lalaking yan na isinusukbit sa loob ng kanyang jacket ang isang damit saka umalis na parang walang nangyari. Ang mga pagnanakaw na yan, huli na ng madiskubre ng tindera sa nasabing shop. Tila marunong din daw pumili ang mga kawatan dahil ang mga pinagkukuha nilang item ay nagkakahalaga pa ng 400 hanggang 1,000 pesos. Problemado ngayon ang tindera di lang kung paano mababawi ang puhunan, kundi pati na rin sa pambayad niya sa renta sa pwesto. Sobra kasi unang-una iba yung puhunan noon, mas malaki compare naman sa ibang nabubuksan namin na maramihan. Compared yung sa mga nakuha nila, tig-isa-isa yung puhunan noon. Kaya mas malaki talaga yung nakuha nila worth nung mga items na yun. Di patukoy kung sinong mga lalaking nagnakaw, pero pangatlong beses na raw na nakawan ng tindahan. Payo naman ng Baguio City Police, lalo na ngayong magpapasko, i-report agad sa kanilang anumang krimen sa unang insidente pa lang nito. Tamang reporting. Kasi nga po sa amin, meron naman po may respondi kung sino sana yung nasa malapit sa pinangyarihan na mobile or patroller, sila yung agad na re-respondi. Kaya lang po nakuhuli yung pag-report po sa atin. Kaya po na may time na nagre-respondi tayo na hindi natin na-meet yung 5 minutes to 10 minutes na response time. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Ito pang isang nakawan, nasa pool sa CCTV ang panloloob sa isang salon sa Las Piñas. Ang suspect dati pa nilang empleyado. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa una ay aakalaing empleyado ang lalaking ito na nasa pool sa CCTV ng isang salon sa Las Piñas City nitong Martes. Gamit ang susi, binuksan niya ang glass door. Maya-maya, pinuntahan na niya ang cashier area. Umupo siya at tila may hinahanap. Nang makita ang susi, binuksan niya ang cash box ng salon sa kinuha ang pera. Agad din siyang sumibat, tangay ang kita ng salon. When the complainant representative conducted an inventory of the supposed collection of the salon, she discovered that an amount of 20,000 pesos was missing. Sa investigasyon ng mga pulis, lumabas na dating empleyado ng salon ng suspect at nag-resign nitong Nobyembre. Ang kaso, hindi niya ibinalik ang hawak niyang kopya ng susi ng salon. Namukha naman ng mga dati niyang kasama ang suspect sa CCTV, kaya agad siyang nadakip. Pero higit 8,000 piso na lang ang nabawi mula sa kanya. Pag-amin ng suspect, ginastos niya ang ninakaw na pera sa pagpapagamot sa ina at bilang pambayad sa tubig at kuryente. Yung araw kasi na yun, kailangan dali sa ospital ng nanay ko. Hindi naman yung emergency, pero matagal na yun na kailangan niya ng mga laboratory. Kasi stage 4 cancer na siya eh. Wala rin ibang nagtatrabaho sa amin, ako lang. Todo sorry naman ang suspect. Babayaran na lang daw niya ang ninakaw. Hindi naman talaga masama yung intention ko. Kaya ako masama yung intention ko. Kinuha ko lahat ng makukuha doon na pera. Yun lang kinuha ko yung kailangan ko sana. Nagmamakawa, sorry po talaga, sir. Sa kabila niyan, sinampahan pa rin siya ng reklamong theft. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Didinggin ng Senado ang mga insidente ng umano'y kaso ng pang-aabuso sa Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy sa susunod na taon. Pero si Senator Robin Padilla tutol dyan. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte.
Kaso ng Amerikano yun kay Pastor, paano? So ano yun, parang ICC din. Sunod-sunuran na naman tayo sa dayuhan, ganun ba? Ganyan tinutulan ni Senator Robin Padilla ang panukala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros na imbestigahan ang mga umano'y kaso ng pag-abuso sa religious group na Kingdom of Jesus Christ o KJC ni Pastor Apollo Quiboloy. Sa inihaing resolusyon ni Hontiveros, gusto niyang siyasatin ng Senado ang mga reklamo ng human trafficking, sexual abuse at child abuse na nangyayari umano sa KJC. Wanted si Quiboloy ng Federal Bureau of Investigation sa Amerika para sa patong-patong na reklamo kabilang na ang sex trafficking of children at sex trafficking by force. Sabi ni Padilla, hindi raw dapat yan ang maging basihan ng inihihirit na Senate investigation. Pero sa resolusyon ni Hontiveros, binanggit niya na may mga humingi ng tulong sa kanyang opisina at dito raw sila sa Pilipinas mismo na biktima. Sabi ni Padilla, dapat siyasatin ng maigi ang mga ipepresentang witness. Kailangan natin imbestigahan yung mga witness kung sila ba yung nagsasabi ng totoo. Kasi dito, ang tagal naman ninyong nanonood na rin ng hearing dito. Kukunti ang witness na nagsasabi ng totoo dito. Ang hirap na rin maniwala dito. Magsasabi ng statement ngayon, kinabukasan, iba na yung statement. Oo, siyempre. Kailangan kong ano yun. Kailangan kong mag-participate doon. Tingnan ko kung saan galing yung witness na yan. Itinakda ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality ang pagsisimula ng public hearing sa mga aligasyon laban sa KJC sa January 23, 2024. Bago pa inilabas ang schedule ng investigasyon, nauna nang nagpahayag ng suporta dyan si Senate Minority Leader Coco Pimentel. Yes, kasi yung sa Socorro na link yun sa in aid of legislation. For as long as it's in aid of legislation, it's not about solving a crime. Kasi mahirapan kami yun if we are to solve the crime. Sinagot din ni Pimentel ang buwelta ng abogado ni Pastor Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio na pamumulitika o panggigipit lang sa pastor ang mga aligasyon sa kanya. Yung politika, makikita lang yung sa tenor ng investigation. Kung makita naman natin na it's always in aid of legislation, hindi na po politika yun. We will just keep reminding ourselves that the investigation or the hearing is in aid of legislation. So yung mga anti-violence natin on women, proper treatment of minors, human trafficking, yung mga laws na yun ang parati nating iisipin. Sa ngayon, hindi pa masabi ni Pimentel kung haharap si Quiboloy sa Senado. Hintayin na lang natin yun. Pero he cannot use the FBI wanted list kasi doon yun sa Amerika. He's free to move around the Philippines. So, walang problema doon. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, kampanya kontra climate change, maigtingin ng Administrasyong Marcos. Dahil sa banta ng mga brownout sa susunod na taon, Energy Department na nawagan sa mga mall at factory na magtipid ng kuryente ngayong Pasko. At kawatan sa isang pawn shop sa Cebu City, nagtago at nahuli sa kisame. Abangan ng lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na mas maigtingin ang kampanya laban sa climate change. Ayon sa Pangulo, kinatuwa niya ang pagpasok ng Pilipinas sa board ng Loss and Damage Fund. Isa itong disaster fund na kasali ang iba't ibang bansa. Makakatulong daw ito sa pagpupondo sa mga programang tutugon sa climate change. Ang susunod daw na target ng pamahalaan ay makapag-host ng Damage and Loss Fund sa Pilipinas. Magiging board member ng nasabing fund ang Pilipinas sa 2024 at 2026. This is a good development and we'll keep working to make sure that the Philippines has a very strong voice when it comes to all the issues of climate change, of which we are very severely affected.
Nagbabala ang Department of Energy na posibleng mag-brown out sa gitna ng banta ng El Nino. Kaya naman panawagan ng ahensya magtipid sa kuryente, lalo ngayong Pasko. Nasa frontline ng balitang yan, si Shyla Francisco. Tag-init na, El Nino pa. Doble dagok yan sa consumer sa pagsapit ng Abril ng susunod na taon. Lalo't nakikitang tatagal ang El Nino o matinding tagtuyot hanggang second quarter ng 2024. Karaniwan kasing sumisipa ang konsumo ng kuryente at nakararanas ng mga brownout tuwing tag-init. At sa banta ng El Nino, lalala pa yan. Sa taya ng Department of Energy, higit 1,000 megawatts ang iakyat ng demand sa kuryente sa susunod na taon. Kaya hindi raw imposibleng magkaroon ng power interruption. We are looking at from the supply side, even if these are adequate, we are also anticipating that there might be interruptions with what is this? The plants, especially the coal-fired power plants, may not be working at their optimal levels. May dagdag na supply naman mula sa mga solar power plants sa susunod na taon na aabot din ng 1,000 megawatts. Ang problema, kahit may supply, hindi naman mapipigilan ang pagpalya ng mga planta, lalo't uso ang pag-overheat at pagtagas ng mga makina pag mainit. Apektado din ang mga linya ng kuryente. During the dry months, meron tayong mga grass fires at saka mga bush fires. At sa ating experience ng ilang taon na particularly sa El Nino, ito ay kung minsan nagkukos ng power interruptions dahil naapektuhan yung mga linya. Nananawagan ng DOE sa mga consumer, partikular sa mga malalakas kumonsumo tulad ng mall at factory na magtipid. Pwede na raw yan simulan ngayong Pasko. We have already imbibed in our routine yung energy efficiency. Ang benepisyo ng energy efficiency ay immediate. Ito ay instant na pamaskong regalo sa ating sarili dahil hindi tayo magbabayad ng dagdag na konsumo. All these contribute to a larger goal na sana hindi tayo maapektuhan masyado ng El Nino. Wala naman daw yung problema sa mga consumer. Si Zenaida nga, 1 oras lang daw ang paggamit nila ng Christmas lights at pinapatay din ng ref sa gabi. Pero may apela siya sa gobyerno. Walang problema na pagtitipid. Kaya naman, meron dapat yung parte naman nila ayutin din nila. Ayon naman sa DOE, nakikipag-ugnay na sila sa pribadong sektor para simulan ng maintenance sa mga linya at planta bago ang tag-init. Umaasa rin sila na matatapos ang National Grid Corporation of the Philippines ang ilang proyekto para maihatid ang sobrang kuryente mula Mindanao papuntang Luzon at Visayas na nakikitang mas apektado ng El Nino. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. What's up mga kapatid? Pagkatapos masuntok si Jusuf Nurkic kahapon, suspendido na naman si Draymond Green ng Golden State Warriors. Pero ngayon, indefinitely na. Ito ang naging desisyon ng NBA pagkatapos ng sunod-sunod na unsportsmanlike acts galing sa 4-time NBA champion. Nangyari ang insidente sa 8:23 mark ng third quarter kung saan natalo ang Warriors 116-119. Ilang linggo lang ang nakaraan nung sinakal ni Green si Rudy Gobert ng Minnesota pero eto na naman siya. Sabi din ng NBA na bibigyan nila si Green ng kung anumang tulong na ang kakailanganin niya para maayos ang lahat. At sa PBA, in honor ng PBA si The Rock Asitaulava sa halftime ng laro ng NLEX Road Warriors at TNT Tropang Giga kagabi. Inactivate ng NLEX si Taulava para sa larong ito para ma-retire nila ang jersey ng legend. Sa kabuuan, naglaro si Asi ng 24 seasons sa PBA at siya na ang longest tenured player sa kasaysayan ng liga. Naglaro pa kagabi ng 2 minutes ang 50-year-old at nakakuha ng 1 rebound.
Sa 24 years na naglaro si Asi, 17 times siyang naging All-Star at 4 times naman naging mythical team member. Congratulations kay Kuya Asi Taulava. Siguradong marami siyang napasaya at na-inspire throughout his career. Huwag kayong alis, sports pa tayo mamaya. Susunod, lalaking nanloob sa isang pawn shop sa Cebu, nagtago sa kisame pero huli. At bahay ni LTFRB Chairman Teofilo Guali sa Pangasinan, nilooban. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Ng Smartmatic na magsumite ng bid documents para maging service provider ng 2025 automated elections pero hindi ito tinanggap ng COMELEC. Paliwanag ng full body, alinsunod dito sa desisyon ng COMELEC and Bank na i-disqualify ang Smartmatic sa mga procurement process ng COMELEC. Yan ay matapos madawit ang kumpanya sa issue ng umano'y money laundering at panunuhol kay dating COMELEC chairperson Andres Bautista na iniimbestigahan sa Amerika. But the SBAC Secretariat refused receipt given the decision of the COMELEC and Bank dun sa election matter natin. Hanggang ngayon po na nagbukas na tayo ng bidding documents mula kaninang 10:30, wala pong natatanggap ang COMELEC or ang SBAC ng any temporary restraining order or injunctions from the Supreme Court. Narafol naman na raw sa Korte Suprema ang petisyon ng Smartmatic laban sa kanilang disqualification. At oras na makakuha ng Temporary Restraining Order o TRO ang kumpanya, handang sumunod ang COMELEC. Iisang kumpanya lang ang nakapagsumite ng mga dokumento para sa bidding kaninang umaga. Yan ay ang Miru Systems Company Limited na nakabase sa South Korea. Pero ayon sa COMELEC, disqualified ang Miru Systems dahil hindi nasunod ang eligibility requirements sa ilalim ng batas. Dahil dyan, bubuksan ng COMELEC ang second round ng bidding sa January 2024. In demand ngayon ang construction industry sa pagpasok ng 2024. Aprobado na kasi ang mahigit 200 na infrastructure projects ng gobyerno. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Halos isang dekada ng construction worker ang 44 na taong gulang na si June. Mula Norzagaray, Bulacan, bumabiyahe siya papuntang Quezon City para magtrabaho sa isang construction site. Ayon kay June, itong trabaho ang tumusto sa pag-aaral at mga pangangailangan ng kanyang 9 na anak. Kaya laking pasasalamat niya na di siya nababakante, lalo't nagtataasan ang presyo ng mga bilihin ngayon. Sa ngayon sir, this month sir, dire-diretso sir. Pagkatapos po ng isang site po namin, lilipat naman po ka ng engineer sa ibang site na pagkatrabahuan. Umaasa si June na magtuloy-tuloy ang kanyang trabaho. Kaya nang mabalita ang in-demand ng mga construction workers sa susunod na taon, ikanatuwa yan ni June. Sana sir, number 1 po rin supporting doon sir, matuloy po yun para matulungan po kami mga mahihirap. Ayon kasi sa National Economic and Development Authority o NEDA, construction industry ang mangunguna sa mga sektor na posibleng magbigay ng oportunidad sa maraming Pinoy sa 2024. Halos 200 na flagship projects ng gobyerno kasi inaprubahan ng ahensya ngayong taon. This year, the NEDA board approved the list of 197 infrastructure flagship projects amounting to about 8.7 trillion pesos. Which aims to address the economy's long-standing infrastructure deficits. Kabilang sa mga proyektong nakapila ay ang pagpapatayo ng mga daan, tulay, paliparan, railway at pantalan. Bukod sa construction, magiging patok din sa 2024 ang tourism and accommodation industry, restaurants at manufacturing. Sa kabilang banda, aminado ang NEDA na may mga industriya pang di nakakabangon mula sa pandemya. Some sectors such as mining and quarrying, construction, transportation and storage, accommodation and food service, real estate, and other services have not yet fully recovered as of the end of the third quarter. Tingin naman ni Balisacan, isa ang pagmimina sa makakatulong para makalikha ng dagdag na trabaho at makakapagpalago sa ekonomiya ng bansa. Pero kailangan ng tulungan ng mga ahensya ng gobyerno sa pagsulong ng responsible mining para hindi ito maabuso.
sayang yung ano natin mga opportunities natin sa mga minerals natin kung hindi natin taken advantage now, especially in light of the demands by the green technologies. No? Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga bonggang showbiz update ngayong Huwebes. Namumutiktik ng mga naglalakihang Asian stars ang first ever hosting ng Pilipinas sa Asia Artist Awards o AAA. Ang ilan nating Pinoy acts, agaw pansin sa red carpet. Mula sa Philippine Arena sa Bulacan, sa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. MJ, kamusta naman ang Pinoy talents dyan? Kalad-karan kung dati pinapanood lang natin sila from afar. Well, ibahin na natin ngayon dahil nakikipagsabayan na talaga ang Pilipinas sa entertainment scene ng South Korea. Lalo na rito sa 8th Asia Artist Awards 2023. It's a Korean and Filipino mashup. Nangyari na nga ang makasaysayang Asia Artist Awards dito sa bansa. Ito ang pinaka-prestihiyosong award-giving body ng South Korea na siyang dubbed as the Asian Oscars and Grammys. Kaya naman rumampa sa red carpet ng Philippine Arena ang mga South Korean superstars mula sa mga aktor gaya na lang ni Kim Son-ho, An Yo-sop at Kim Se-jong. K-pop superstars gaya ng 17, Stray Kids, ITZY, The Boys, New Jeans at Le Sserafim na first-timer sa Pilipinas. Pinalakpakan at hiniyawan ng fans. Nakipagsabayan din ang Pinoy talents gaya ni Ma'am Chief Melay Cantiveros, Horizon, Ben and Ben, si Shanty ng Lapillus with her girl group at ang P-pop kings na SB19 na first appearance mula nang maayos nilang gusot sa kanilang group name. Agaw pansin ang Mahalima in part barong suit reppin' the Philippines. Ayon sa organizers na kilala bilang ang inang reyna ng K-pop na si Happy Sigo, milestone ng event na ito sa Philippine entertainment. That's what makes me proud about it because I feel like at least they know that we are not just like Philippines. We are the Philippines who can be the same naman. The fact that they accepted us to collaborate, it means they know the quality that we also put out. Ang fans, mula 9 a.m. pumila na kanina at nakisaya sa exclusive fan zones. It gives opportunity to the Filipino fans considering na I think this is the first award show here in the Philippines. Kaya we were really excited since our favorites are here din. Marami ring Koreans ang lumipad sa Pilipinas para rin dito. No show naman sa red carpet ang kakabreak lang na Kathniel kahit confirmed nakasama sila sa programa. Magtatagal hanggang 9:30 p.m. ang event na exclusive na mapapanood sa isang online shopping platform. Kalad-karin, umpisa pa lang ito ng mga bonggang events ng South Korea dito sa Pilipinas dahil talagang yung buong Pilipinas tinatap na nga ng mga organizers na talagang pagdausa ng malalaking events sa South Korea. This February nga, sa New Clark City naman magaganap ang Enhypen Concert na talaga namang inaasahan na dadayuin din at makakatulong sa turismo ng Pilipinas. Kalad-karin. Ang saya naman dyan, maraming salamat MJ Marfori. Eto pa nga, it's confirmed. Tuloy na ang Philippine adaptation ng hit Korean series na It's Okay Not to Be Okay. Sa ABS-CBN Christmas Special kagabi, inanunsyo na inaasahang ilalabas ang adaptation ng serye sa susunod na taon at ang mga cast, sina Ann Curtis, Joshua Garcia at Carlo Aquino. 2020 nang ipalabas ang serye na pinagbidahan ng Korean superstars na sina Kim So-yoon, So Ye-ji at Oh Jung-se. Susunod, Kamara, itinangging may gustong pumwestong Prime Minister kaya nila sinusulong ang charter change. Mga armadong lalaki, pinasok ang bahay ni LTFRB Chief Teofilo Guadiz sa Pangasinan.
At mga senior citizens sa Bahay Pag-ibig sa Pampanga, hinandugan ng maagang pamasko ng alagang kapatid. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Dinooban ng mga armadong lalaki ang bahay ni LTFRB Chairman Teofilo Guaris III sa Dagupan City, Pangasinan. Traumatic daw ang nangyaring pagnanakaw kahapon para sa pamilya ni Guaris, lalo na para sa kanyang 91 anyos na nanay. Mahigit 10 armadong lalaki ang pumasok sa bahay ni Guaris. Mukhang hindi raw ito ordinaryong kaso ng robbery. Hindi pa malinaw kung ano ang motibo, pero naniniwala si Guaris na posibleng personal ang dahilan nito. Tiwala naman ang LTFRB chairman na makamit niya ang hustisya sa nangyari. Patuloy din daw na makikipag-ugnayan si Guaris sa mga otoridad. Ayon sa Dagupan Police, nagpanggap ang mga lalaki na maghahatid ng grocery sa kapitbahay ng pamilya Guaris. Nung nakausap na po nila yung matanda na kanilang kapitbahay ay bigla na pong pumasok at yung exit door ng kanilang kapitbahay, ayun po yung ginawa nilang entry doon sa compound ng family ni Sir Teofilo Guaris, no? Saka binuksan nila yung gate at doon na po yung pinasukan ng mga iba pa nilang kasama. Hindi naman nasaktan ang kasambahay at ina ni Guaris at isang bagay lang daw ang kinuha ng mga armadong lalaki. Pag-alis lang po ng mga kalalakihan nung isa sa kanila, may nakitang cellphone doon sa ibabaw ng aparador. Yun lang po yung kinuha nila at umalis na po sila. Pagpapadali ng pagpasok ng investment sa Pilipinas daw ang habol, kaya't isinusulong ang charter change sa Kamara. Bukod sa usaping ekonomiya, gusto rin ng ilang mambabatas na pahabain ang termino ng Pangulo at mga kongresista. Nasa pangtay ng balitang yan, si Marian Enriquez. Prime Minister, wala akong narinig na Prime Minister. Wala kaming pinag-usapang Prime Minister. Yan ang sagot ng liderato ng Kamara sa gitna ng sinusulong na charter change o pagbabago sa saligang batas. Pinalutang kasi ni Senadora Amy Marcos na tila may gustong pumwesto bilang Prime Minister, kaya pilit itinutulak ang pag-amyenda ng konstitusyon. Gayong ilang beses nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na dapat tumutok muna sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin at pagpapalakas ng hanap buhay ng mga tao. Ba't pagpipilitan? Bakit ganon? Ang kulit! Baka may gusto mag-Prime Minister na hindi manalo sa presidente. Pagtitiyak ni Senior Deputy Speaker at Pampanga Representative Dong Gonzales, hindi babaguhin ang porma ng gobyerno. Pagluluwag sa economic provisions ng 1987 Constitution ang layong galawin para raw mas madaling makapasok ang foreign investment sa bansa. Pero sana rin daw ay matalakay ang pag-amyenda sa term limit ng mga opisyal ng gobyerno. Basta kung politika lang pinag-uusapan, yung aking term limits na 5 years and 2 terms. Diba? Tapos may re-election lang yung presidente. Kabuka ng vice president. Para the continuity. Diba palagi kong sinasabi sa inyo, the continuity. Sa ngayon, 6 na taon ang isang termino ng Pangulo at Vice-Presidente. Pero kung maaprubahan, maaari silang manilbihan hanggang 10 taon. Balak din nilang gawing 5 taon at 2 termino ang mga kongresista hanggang local government officials. Tingnan mo next 2025, katatapos na nung eleksyon ng barangay noong October. So next year, election na naman sila, 2025 ng barangay election. So every year parang nag-election tayo, di ba? Palaging eleksyon. So kailangan ayusin natin. Marso pa na ipasa sa Kamara ang panukalang nagpapatupad ng pag-amyenda sa konstitusyon. Pero hanggang ngayon, nakabinbin ito sa Senado. Kaya para raw gumulong na ang tsa-tsa, baka kailangan na raw gumamit ng ibang estilo. So, hanap tayo isang mode, baka itong People's Initiative, yung PI. So, marami nang nag-uudyok sa baba na they're now starting, di ba, to educate the masses, lalo na sa baba, para malaman nila.
Ang People's Initiative ay petisyon ng hindi bababa sa 12% ng kabuuang bilang ng rehistradong botante sa buong bansa at dapat ay kinakatawan nito ng hindi bababa sa 3% ng registered voters sa kada distrito. Ayon kay Gonzales, uumpisahan na nilang talakayan ito sa pagbabalik ng sesyon sa susunod na taon. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod sa pool sa CCTV ang lalaking tirador ng mga piyesa ng motorsiklo sa Benguet. Mga tindahan sa Bulacan magkasunod na ninakawan. At kawatan na corner sa Kisame ng ninakawan niyang shop sa Cebu. Marami pa kayong mga balitang dapat malaman sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Sa Kisame ng Sanglaan, naabutan ng mga pulis ang isang kawatan sa Cebu City. Nagtago raw siya roon para hindi mahuli pero kabaliktaran ang nangyari. Nasa frontline na balitang yan si John Aroa. Napasugod ang mga pulis at SWAT team sa isang sanglaan sa N. Bacaso Avenue sa Cebu City kaninang umaga. Pagpasok nila sa pawn shop, tumambad ang butas-butas na kisame. Naroon pa lang isang kawatan na nanloob sa sanglaan. Nagmamatigas pa raw bumaba ang suspect na sa mga oras na iyon ay may hawak na baril. Pero matapos ang 10 minutong pakikipagnegosasyon ng SWAT team, sumuko ang suspect na kinilalang si Juanito Delvo. Kinonvince ng tauhan ko na mag-surrender na lang siya dahil ayun, malapit na ang Pasko. Mahirap na mamamatay siya. Na-recover kay Delvo ang baril na nakuha niya sa loob ng pawn shop, pati ang isang granada na napulot niya lang daw sa daan. Natagpuan naman sa kisame ang plastic. Laman ang halos 6,000 pesos na ninakaw ng suspect. Kwento ni Delvo, pasado alas 3 ng madaling araw nang ginawa niya ang krimen. Binutas niya raw ang bubong at kisame ng sanglaan at doon dumaan papasok. Pero ang hindi niya alam, narinig pala ng mga tindira sa katabing karinderya ang kaluskos at mga ingay sa loob ng sanglaan. Meron magandang ubo. Meron tao kayo. May ubo man. Kaba naman. Kami dalawa dito. Doon na raw sila tumawag ng pulis at nahuli ang suspect. Sa ngayon nakakulong na sa Labangon Police Station si Delvo. Hindi naman niya itinanggi ang krimen. Nagawa niya lang daw ang pagnanakaw para may pangsustento sa kanyang mga anak matapos silang iwan ng ina ng mga bata. Wala na kasi may susuporta sa aking anak. Nagipitin kami. At yung pagbibisyo ko rin minsan para sa trabaho ko. Mahaharap ang suspect sa kasong robbery at illegal possession of firearms and explosives. Kung mapapatawad ako ng gobyerno, di ko na ito uulitin. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Sa pool sa CCTV, ang isang lalaking tirador ng mga pyesa ng motorsiklo sa Benguet. Nagtangka pa siyang paandarin ang isang motor. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Sakuang video ng CCTV pasado alas 3 ng madaling araw noong Martes. Makikita ang lalaking ito sa loob ng isang talyer sa Barangay Poblacion sa La Trinidad, Benguet. Isa-isa niyang sinuri ang mga motor na nakaparada. Maya-maya pa, sinubukan niyang tanggalin ang mga piyesa ng motorsiklo. Tinangkarin niyang paandarin ang isa sa mga ito, pero bigo niya itong tangayin dahil nakakadena ang gulong nito. Kinaumagahan, napansin na lang ni Glenn, isa sa mga trabador ng talyer na nawawala ng ilang parte ng motorsiklo na dapat niyang kinukumpuni. Ang masaklap pa ang mga ninakaw na piyesa, halos isang araw na niyang kikitain. So, maabot din yun ng 550, tapos yung mga placer nun taga 100 din. So sa isang araw namin, malaking kaltas na rin yun Sa kabuuan, 2 motorsiklo ang ninakawan ng piyesa ng kawatan. Pero ayon kay Glenn, hindi ito ang unang beses na nanakawan ng talyer, kaya't nagpakabit na sila ng CCTV. Di patukoy ang pagkakakilanlan ng lalaking nanloob. Nailapit na sa barangay ang insidente. Magsasampa rin ng reklamo sa presinto ang may-ari ng talyer. Paalala naman ng PNP. Laging i-secure ang mga premises natin every time na, especially during the night. Tapos magsumbong. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Nilooban ang 2 tindahan sa isang kalye sa San Jose del Monte, Bulacan. Inalam pa kung pareho ang suspect na sumalakay.
Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Pag-alas 4 ng madaling araw nitong linggo nang mahagip sa CCTV ang lalaking itong naglalakad sa barangay Tungkong Mangga sa San Jose del Monte, Bulacan. Ilang saglit pa, makikita na siya sa hiwalay ng CCTV footage habang nasa harap ng isang tindahan. Sinira niya ang padlock ng roll-up door para makapasok. Ayon sa may-ari ng tindahan na si Alias Mercedes, ninakaw ng lalaki ang nasa 5,000 pisong kita ng tindahan. Matinding takot na raw ang nararamdaman niya mula nang mangyari ang pagnanakaw. Confident naman po ako na kahit mag-isa ako walang mangyayari. Pero mula nung nangyari yun, parang may nervyos na ako. Baka kasi bumalik or mamaya kasi sa umaga, kukunti pa ang tao pag nagbubukas ako. Ilang metro lang ang layo sa tindahan ng cafe na ito na nilooban din nung madaling araw na yon. Ayon sa may-ari nito na si Maria, hindi nakunan ang pagnanakaw dahil hindi pa nakabit ang kanilang bagong biling CCTV camera. Tahimik at maliwanag sa cafe na ito kaya hindi sukat akalain ng may-ari na lolooban sila ng kawatan. Kwento sa amin, sinira ng magnanakaw ang padlock ng roll-up kaya naiangat niya ito. Sa kanya sapilitang binuksan ng pinto kaya heto, sira ang hawakan. May trauma rin daw sa insidente si Maria. Ito lang yung buwan na medyo kumikita kami. Tapos ito din pala yung buwan na ang lungkot lang na yung pinaghihirapan mo. Yung iba, sandali lang nila nakukuha na hindi nila pinaghihirapan. Naiulat na sa mga pulis sa mga insidente ng pagnanakaw. Inaalam pa ng mga otoridad kung iisa lang ang nagnakaw sa dalawang establishmento. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, simula na ang Game 1 ng PVL Finals kung saan nagbabakbakan ang Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans. Live mula sa Ball of Asia Arena, nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Brian, kumusta dyan? May pinakaisang set na ang Creamline Cool Smashers, 25-23. Pero kita nyo naman sa score, di ba, na mabilis humabol ang Choco Mucho Flying Titans. Best of 3 ang PBL Finals na ito at matamis ang magiging tagumpay ng isa sa dalawang team. Pag Cool Smashers ang nanalo, ibig sabihin, mission accomplished na mapanatili ang kampyonato. Kapag Flying Titans naman ang nagwagi, abay kauna-unahan nila ito. Pero ang hindi mawawala sa eksena, ang kanilang fans na all out ang suporta. Hapon pa lang, mahaba na ang pila sa ticket para sa Game 1 ng PVL All-Filipino Conference. Todo suporta ang volleyball fans sa maituturing na dalawang pinakamalaking kuponan ngayon, ang defending champions na Creamline Cool Smashers at Choco Mucho Flying Titans. Parehong determinado ang dalawang kuponan na maiuwi ang kampyonato at ganun din katindi ang suporta ng kanilang fans. Ang Creamline supporters kumpiyansa raw sa matibay na samahan ng kuponan sa pangunguna ni Phenom Eliza Valdez, Gemma Galanza at Tots Carlos. Gabi yung chemistry talaga. Sobrang dami na nilang pinagsamahang championship. Lahat sila team talaga. Walang isa lang. Maperla ang medyo namumukot si Eliza at saka si Tots. Ganon. Yan lang. Pero lahat nagwo-work. Pero hindi raw magpapatalo ang depensa ng Choco Mucho na pinangungunahan naman ni Sisi Rondina, Diana Wong at Kat Tolentino. Malakas pa rin talaga yung Creamline kahit na wala sina Sed at saka si Gia. Pero ang magiging advantage siguro ng Choco Mucho is yung blocking nila. Mas lalo silang gumaling. Nagkakaisa talaga sila. Yung connected nandun. Parang lamang si Choco Mucho eh. Bago ang inaabangang tapatan ng top 2 teams, nagharap naman para sa battle for third place ang Cherry Tigo Crossovers at Signal HD Spikers. Una nang nakalamang ang Signal, bumawi naman ang Cherry sa set 2. Pero hindi na sila pinagbigyan ng Spikers sa dalawa pang kasunod na set. Nanguna para sa Spikers sina Ces Molina at Danny Gandler. Pauline Gaston again. At buhay na buhay ang MOA Arena sa mainit, or should I say, matamis na showdown. Ang standing ngayon, 11-13, nangunguna ang Choco Mucho. Mapapanood ang laro live sa One Sports at sa Pilipinas Live app. Balik sa inyo. Maraming salamat, Brian Basa. At habang naghahampasan ngayon sa finals, nagpasa naman ng resignation letter kaninang umaga si Akari Chargers coach Jorge Sousa de Brito. Pagkatapos ng 5-6 win-loss record sa All-Filipino Conference, nagdesisyon ang Brazilian coach na mag-step aside na. 7th place natapos ang Akari Chargers pero tinaguri ang top blocking team ng conference.
hindi nakalusot ang kupunan sa playoff sa 4 na conference na nag-coach si De Brito. At hindi pa nag-a-announce ang team officials ng papalit kay Coach De Brito, kaya isa yan sa mga abangan natin pagpasok ng off-season. It's your sports, Tito Mike Reyes. Peace and love. Susunod, ilang retailer ng Noche Buena items hindi sumusunod sa price guide ng DTI. Dagdag kay alaman, alam nyo ba kung bakit nakalagay sa lata ang delata? At ilang bituin ng mga pelikula ng Metro Manila Film Festival ngayong taon, puspusa na ang kampanya para sa pista. Tuloy-tuloy pa ang magkabuluhang balitaan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Naghandog ng maagang pamasko ang Alagang Kapatid Foundation sa mga senior citizen sa isang home for the aged sa Pampanga. Sa Bahay Pag-ibig, natagpuan ng mga inabanto ng lolo at lola ang bago nilang tahanan. Narito ang report. Madalas nating dasal na makasama pa natin ng mas matagal ang ating magulang at ang ating mga lolo at lola. Subalit ang nakalulungkot, may mga matatandang sa kabila ng humihinang katawan, nagawa pa silang abandonahin ng sarili nilang pamilya. Dito sa Bahay Pag-ibig, isang home for the aged sa San Fernando, Pampanga, natagpuan ng mga naulilang lolo at lola ang kanilang bagong tahanan. Ito po ay under the Archdiocese of San Fernando, Pampanga. So, ang Simbahang Katoliko po ng Pampanga ay nakita yung pangangailangan ng mga ulilang mga matatanda. Actually, mga iniwan na ng kanilang mga pamilya. So, yung Bahay Pag-ibig po, ito po ang nag-aalaga dun sa mga matatandang wala na ring nag-aalaga para sa kanila. Sa loob ng 35 taon, ito na ang naging panata ng Bahay Pag-ibig. At sa ilang taong pagiging apostolate director ni Father June, hindi na din niya mabilang ang mga mapait na kwento mula sa mga matatandang nandito. Ang tanging magagawa lamang nila ay busugin sila ng aruga, malasakit at pagmamahal. Isa din sa inaasahan nila ang mga donasyong natatanggap nila sa kanilang simbahan. At para bigyan ng kasiyahan ngayong Pasko, ang ating mga lolo at lola, hinandugan namin sila ng maagang pamasko. Sa dapit hapon ng kanilang buhay, mahalaga na maipadama natin sa kanila ang importansya at pagmamahal. Kaya para mas mapa-feel natin sa kanila ang isang tunay na Paskong Kapatid dito sa Bahay Pag-ibig, munting salo-salo po ang hatid ng Alagang Kapatid Foundation at TV5. Sagot ng Alagang Kapatid Foundation ang kanilang masarap na tanghalian. Hatid din namin ang mga donasyon gaya ng mga bagong kutsyon mula sa Eurotex. Grocery items, hatid ng Pure Gold, mga damit mula sa Uniqlo. Gayon din ang mga kailangan nilang mga gamot, vitamins at mga hygiene kits. Bukod sa masayang kwentuhan, bigay todo din sila na nakipagsayawan sa amin. Taus-pusong nagpapasalamat ang Alagang Kapatid Foundation at TV5 sa lahat ng sponsors na nagbigay ng pamasko sa ating mga senior citizens. Asahan niyo pong tuloy-tuloy ang pag-agapay ng Alagang Kapatid Foundation. Sa mga nais magpaabot ng kanilang tulong, iscan lamang po ang Maya QR code sa inyong mga screen. Ano man ang inyong handog, malaki man o maliit, sisiguraduhin naming makararating sa mga kapatid nating nangangailangan. Tipid-tipid muna mga kapatid dahil ang ilang Noche Buena items nagmahal na. May ilang retailer daw kasing hindi sumusunod sa price guide. Ayon sa Department of Trade and Industry, kabilang sa mga nagmahal na mga items ay keso, macaroni, spaghetti sauce, tomato sauce at cocktail. Paliwanag ng mga retailer, napipilitan silang bumili ng supply sa mga kapwa retailer dahil wala nang makuha sa mga manufacturer. Wala naman daw may papataw na parusa ang DTI sa mga retailer dahil hindi naman kasama sa basic necessities ang mga Noche Buena item. Nakikipag-ugnayan na raw ahensya sa mga manufacturer at retailer na sumusunod sa price guide.
Price guide lang siya, so hindi siya pwedeng ipatupad bilang batas at may karampatang penalty. Pero kahit gano'n na nga yun, kami po sa DTI, masugid po kaming tumatawag sa mga hindi sumusunod sa price guide. On our part, tumatawag po kami, nagmo-monitor po kami. Hindi po kasi siya pwedeng maging subject ng notice of violation or letter of inquiry kasi nga po, Noche Buena products, hindi po siya basic necessities. Mga kapatid, madalas nakasama bilang sahog sa Noche Buena. Madaling itago, mabilis kainin at matagal masira ang mga pagkaing delata. Pero paano nga ba nagsimula ang paraan ng pagdedelata? Circa 1795, itong si French Emperor Napoleon Bonaparte may pa-contest sa sino mang makakaimbento ng bagong paraan para makapag-preserve ng pagkain. Ang premyo, 12,000 francs o sa pera ngayon aabot sa mahigit 768,000 pesos. Taong 1809, sa masusing pag-aaral ng chef na si Nicholas Aper, nilagay po niya sa ilang bote o glass jar ang ilang pagkain. Tinakpan ng cork at alambre, saka naman pinainitan. Ito ang itinuturing na pagsilang ng preservation method na canning. At dahil po dito, nakuha ni Aper ang premyo. Isang taon matapos niya na patent naman sa Briton na si Peter Durand ang paggamit ng mga lata na gawa sa tin. Napakinabangan po yan ng maraming Royal Navy ng England sa supply ng kanilang mga pagkain. Ang paraang yan nakarating naman sa Amerika at sa iba pang bansa. Sa pagdaan po ng panahon, gumanda pa ng gumanda ang mga disenyo ng mga lata. Bukod doon sa mga latang gawa sa tin, may mga lata ring gawa sa aluminum. Ang mga yan madalas namang ginagamit sa mga inumin tulad ng soft drinks. Kumpara kasi sa tin, hindi po ito madaling kalawangin. Nang tumagal pa, mas marami pang pagkain at inumin ang nadelata. Malaking tulong sa pang-araw-araw po nating buhay. Panibagong patunay ang imbensyong ito sa araw-araw po nating paalala na ang K-alaman ay K-yamanan. K? Okay. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga! Nag-aalab na galing at talento ang pinamalas ng P-pop supergroup na SB19 sa Asia Artist Awards. Kasama po nilang humataw sa stage ang Korean pop group na N-Team to the tune yan ng hit song ng Mahalima na Gento. Habang pine-perform yan, kita naman ang ilang pang K-pop idols bopping sa pangmalakasang performance. Bukod po sa Gento, hiniyawan din ng audience ang SB19 sa mga kanta nilang Mana, Bazinga at Crimson. Ang SB19 ang nanalong Hot Trend awardee sa AAA ngayong gabi. Congratulations, SB19! Eto pa nga, puspusan na ang promotions ng mga bituin ng 10 film entries ng Metro Manila Film Festival ngayong taon. Hoping ang lahat na sa kanilang mga pelikula, mas mapapasigla pa ang Philippine cinema. Nasa frontline ng balitang yan, si Jenny Dongon. For the first time, nagsama-sama ang big stars sa mga entry ng Metro Manila Film Festival 2023 para yan sa inaugurasyon ng MMFF Auditorium sa gusali ng MMDA sa Ortigas, Pasig. Present dyan, sina Dingdong Dantes na bibida sa pelikulang Rewind, Derek Ramsey para sa Kampon, at lead star ng pelikulang Gombursa na si Enchong D. Present din si Eugene Domingo na tampok sa Becky and Badette, Christopher De Leon ng When I Met You in Tokyo, Alden Richards ng A Family of Two at Alessandra De Rossi ng Firefly. Ang bawat isa excited at kabado, lalo na't mga dekalibre ang kani-kanilang mga pelikulang mapapanood sa Pasko. Gusto namin na panoorin siya ng mga Pilipino even after the Metro Manila Film Festival. And yun din naman yung pinaka-inspiration namin sa pelikula namin sa Gombursa, that it goes beyond the film festival that we're going through. May it be here in the Philippines or outside the country. Yun po. Parang may sinabi ka tungkol sa Becky and Badette. Di ko masyadong narinig. Maangatan lang namin.
Try nyo. Ganon. Hindi. Sa totoo lang, nagsasaya-sayahan lang kami, pero sa totoo lang, kabadong-kabado kami. Ako kabadong-kabado. So nating tumawa, deserve natin ang laughter. Becky and Badet kasama si Pokwang. Umaasa ang mga star na sa mga pelikulang kanilang i-offer ngayong Pasko, babalik na muli ang sigla ng mga sinihan. Nagbabala naman si MMDA Chairman Attorney Don Artes na huwag tangkilikin ang mga passes na binibenta online. Dahil unang-una, hindi ito for sale. Wala pa po kaming nire-release na passes so far. So, obviously, ito po ay fake. Ang amin po mga passes, kung meron man kaming ilabas, may mga security features po yan na pag alam po ng sinihan, baka po sa Pasko pa, kayo po ay makasuhan, abala pa rin po sa inyo. Sa December 16, magkakaroon ng Parade of Stars dito sa Metro Manila. December 27, ang awarding ng mga film at actors. Nagbabalita mula sa Frontline, Jenny Dongon, News 5. Suportahan po natin ang lahat ng pelikula sa MMFF. 10 movies, more options para sa ating mga kababayan. Totoo, at mga dekalidad na pelikula. Maganda yung Menduko, Gumbursa tayo. Gumbursa din. So, ang dami. Actually, isang buo yan. Araw-arawin natin, di ba? Becky and Badet sa mga gustong tumawa. Yung mga bonus po ninyo, 13th month pay, itabi nyo para makanood po kayo ng pelikula. Sana all, mga kapatid, 11 days na lang. Pasko na! At yan ang mga balita mula sa Frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Kasama sina Kalad Karen at Tito Mikey Reyes. Ako po si Julius Babaw. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas!